ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my kalamang adlaw ka na totalan og welcome sa panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala. No, dahil kasi ingon, thank God it's Friday, but I'm sad because it's Friday. Oh, charing. Do mga igala, ay, kamusta mo diha, no? Kahapon, giulan ta. Giulan ta kagahapon mga igala, no? Pagabutong gabi, buntak ang ulan mga igala. Sa pibla ka mga parte dres Mindanao as Davao City mga igala, no? How about others mga igala, no? Napod ba may kuan, napay tawagan ni? Napod pang gibaha pa mo diha, no? So mo gina mga igala, no? Kinahanglan pag every kuan na to mga igala sama sa akong ginaingon perminti sa usapang agrikultura kay buntag man to. Kuan ta, no? Tawagan ni kinahanglan gid mag kuan gyud ta kinahanglan ta mag dala gyud og payong, no bahalag ka ng bugat na sa inyong bag or kuan og space inyong bag, no at least, no dili mo mabasa, no inig ulan kay expect gid nato mga katambayan nga nagaulan na karon kay tungod na to sa rainy season, di ba? Last Friday na karon sa kuan may gala sa Hulyo, no. So, kinahanglan ginato na i-kuan. Kinahanglan ta mag kinahanglan gid ninyo mag kinahanglan ninyo mag dala gid og payong gano. Anyways, mga katambayan din hitanaw kung asa kagahapon mga igala. Gilusad na, no, ang kining libreng sakay. Libreng sakay mga igala diha sa ato ang mga commuters, no, sa ato ang Department of Transportation or DOTR, no. Sumuna, no, ang DOTR karon mga igala napud sila ang libreng sakay do diha magsugod sa lasang mga igala padulong sa Rojas, no. Kana ilang giuna mga igala because daghan pud ang mga pasahero manggod diha, no. Pero mo na mga igala kagahapon, no, nya kagahapon pud mga igala mismong si DOTR Secretary Vince Dizon mga igala ang ming uban, no, misakay din. Kisakay gani ang kanjud ang
ang maong libreng sakay diha may gala no nagsugod sa Panakan, nagsugod mi hapon sa Panakan. Pero lasang gitong ko no, ang kuan na i-realize lasang to kuano, lasang to sa kaya lasang to Rojas no via sa Asa. So mo na ang kuan kay daghang mga kuan din na mga galagag mga workers no, tapos sa buntag estudyante no, kasagaran niya papabalik. So estudyante po daw mo ang mo na nagakuan no. So layo mong pud ka kuan mo kay mga gala no. Gamay marag kanang iluganay sa jeep ba during that time. So mo na mga gala ato ang kuan gobyerno nakahimo ng libreng sakay mga gala. But actually mga gala libreng sakay is para lang na sa kaning rush hour mga igala no, gikan alas 6 sa buntag, gikan sa alas 6 hangtod alas 9, sa hapon gikan alas 5 hangtod alas 8 sa buntag. So sa mga residente dihang lugar mga igala no, pwede niyo atangan sa Rojas no, pwede niyo sila atangan sa Rojas. Kung sa lasang gid mo mag-atang but sa dapit sa lasang po pangutana pod. So mao na mga igala no, ang libreng sakay mga igala diha sa tuang kuan no. Pero unsa ba gid ang kuan na behind ani mga igala no? Kay kagahapon nag-istorya mang pudgod sa mga pasahero si Secretary Vince Dizon mga igala no. With regards sana and then dagandagan po siya mga na kuan dagandagan siya mga na unsa ni no, dagandagan siya og mga na nahibaw na storya na oy mahal di kayo day na kay 50 pesos gud daw 50 pesos pa day dira no. Oy unsa naman na 50 pesos. So, moto, na sa gobyerno may galang at least man lang no, makatabang ang maong programa sa tong gobyerno. Anyways, mga igala, maglangan nato na paminahon mga igala no, ang kalihim sa Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon. Very helpful po, no? Sabi nga po ng Pangulo natin na we really need to help our kababayans, especially our commuters, no, because as we can see naman no, the cost and the inconvenience is really very difficult for our commuters on a daily basis all over the country, not just Davao no. So the president instructed the OTR to find ways to provide some assistance to our commuters and to our students, to our senior citizens, especially all over the country. So we initially launched the program in Metro Manila for the MRT, LRT, pero ang sabi ni Pangulo, kailangan pati yung mga ibang major cities natin, kailangan we can provide assistance to our commuters. So yesterday we launched yung libreng sakay din natin sa Cebu, in one major route for students and workers sa Cebu, and today we're launching in here in the city in Davao no. So itong Lasang to Rojas no, so via Sasa. So doon sa rotang yan pa lang 6,000 residents per day no, a lot of students, a lot of workers, a lot of seniors no, na nakita natin sa bus kanina. And ang maganda dito, it's every day. It's not just during weekdays. It's every day, including weekends and holidays. No? Yung weekdays, we are doing it peak hours ng 6 to 9 in the morning and then 5 to 8 in the afternoon. No? So malaking bagay yan. No? Kasi I was told from Lasang to downtown is 100 pesos round trip. So you can just imagine, no, 100 pesos per day saved by our students, by our workers. So that's up to 500 pesos a week, no, not counting weekends. So ang laking bagay no, for our workers. So it's really a huge help, and but we will try to do more. No, we will try to open new routes. Our passengers earlier were suggesting mga bagong rota. So we will do the same. No? We will add more routes in Davao, in Cebu, and in other places. Ilang bus po ito ngayon, sir? And may timeline po ba as to when will this end? Tuloy-tuloy ito. Ang sabi ng Pangulo is, as far as he's concerned, habang siyang presidente, this will not stop. No? Tuloy-tuloy ito. We will just keep on adding more routes. No?
para mas matulungan natin yung mga passengers natin. So itong lasang to Roas, sir, is first pa lang to for now? First pa lang po ito. And we will add more. I think the other one, RD, we're going to add is Probably Kabagyo, sir. Kabagyo, the Kabagyo route, no? Kasi sabi ng mga passengers kanina, that's a major route also, and daming workers daw doon. So, pinapaaral na po natin sa LTFRB na mag-open na rin tayo ng libreng sakay sa Kabagyo route. So same pa rin lasang via Cabangyo? Yes, I think so, no? Something like that, no? So, ayusin natin, no? So, alam nyo, ang maganda din sa route na to, kaya pinili ito ng DOTR is, una, madaming schools, no? Kasama ng alma mater ni Sec Leo, yung Ateneo de Davao. Kanina nga may Ateneo de Davao student doon, Sec, no? Na first year college na tuwan-tuwa kasi she will save, I think, about 250 pesos per week sa kanyang allowance. So, napakalaking savings yan sa allowance ng mga students natin. Marami din palang mga IT park, may IT park din, and marami ding mga offices na na dinadaanan. And also, marami ding mall. I think all the malls ng Davao, major malls, dadaanan ng rotang yun. So pag weekend, pag holiday, may enjoy ng mga kababayan natin yung libre sakay. Secretary, how much budget have we allocated for the subsidy for operators? For the first route, for 1 year, we've allocated 70 million pesos. But the President said we have to allocate more. So right now, we will start adding the Kabagyo route. And then after that, we will see what else we can add na yung mga major routes. Ilang buses po ito ngayon, sir? 8 buses ngayon. 8 buses. Are we targeting how much? How many? Titignan natin depending sa route. No? So, ang tatargetin natin, ang advice nga ni Sec Leo is, yung pinakamataas ang demand, yun ang tatargetin natin. So, mao to mga igala, no? Ang pagiginabi nato kang Secretary Vince Dizon, mga igala, sa Department of Transportation. So, mao to mga igala, no? Wala tayo makano, wala tayo mahimo diri mga igala kasi nagkadaghan ang mga tao na tapos sa mga jeep mga igala, no? Although nakagamay, pero bisag daghan ang kon mo mga igala is mo ang tendency mo ng mga igala, no, kay kung daghan ang jeep diri ma-traffic tagsamot, no, pero ang tinud gud na problema gud kay daghan na kay tag private na sakyanan. Pero bitaw ang kon lang na mga igala, no, siguro mabawas-bawasan ang private na sakyanan mga nagagawas nga mga private na sakyanan, although kailangan po nato ang mga private pod nagibang kano kay ilham ng kon mga igala, no. Karapatan lang palit og kanang kon kotse, pero unta pod, no, kung mapalit mo kotse, pagpalit pod mo parkinganan, no. Pero nindot siguro, no, kung gamay lang siguro nagagawas nga mga private vehicle kung tarong ang ato ang kaning public transport system diri sa tuang di lang sa Davao but tibok nasod siguro, no. Okay, kung dili magtarong ato public transport system, digid makakuan ato ang ato mga commuters ana, no. Di sila kung ano siya. Kung di tarong atong public transport system, maningkamot din na sila nga makapalit og sakyanan, no. Okay, mo man ilahang mo man ang ilahang tawagan ni, mo man ang ilahang mode of transportation para makabuo silang trabaho, di ba? So, kanang kuan kay sila mga igala, no, kung dili man sila comfortable, di magkuan na lang sila lang sakyanan. Pero kung tarong siguro ato ang public transport system, moderno, sa to diri sa Pilipinas, di ko mag-expect, no, pero at least man lang ba makunhuran mga igala, no, nga ato ang problema, no, nga dito magdasok during rush hour, good. No, pero akaron mga igala ginaayos na sa tong gobyerno mga igala, and hopefully this nanay paabot na sa ni Davao City Public Transport Modernization Project, no, kanito ang bus, high priority bus mga igala. Actually mga igala, sa tong pagbalik mo na tong hisgutan, no, kay kakaron mga igala panahon na bus na gyud ang kinahanglan ginato diri sa Davao City gyud, no. Okay, para daghan mga igala, gamay ra sila sa dalan, no. Daghan ang masakay, gamay ra ang magdagan sa dalan mo na, no. Mao man ginakuan gyud mga igala tong mayor pa si Vice President Sara Duterte mga igala, no, nga
mo gina iyang target gid high priority bus even to first term niya nga mayor may gala no mo gina iyang ginakuha ng bus gid mga gala no I remember si kanpad late Leo Avila ang nagkuha ng HPBS dinhi sa kuan no so dugay na kahit to pila ka years ato 12 years 13 years no karon ma-materialize on and hopefully no ma-materialize na gini siya karong mga panahon. So anyways, may gala, balik kita malang sa mga importante, painomdom niya si Bianan. Balik kita mga gala din sa to panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ni Armando Fenekito mga gala. Yes, mga gala no. Padaya na po itong istoryahan mga gala na pagbisita ni Transportation Secretary Vince Dizon mga gala no. Dire sa Davao City no kagahapon nag-launch siya sa libreng sakay ikaduha nagkuan pud siya tawagan ni kaning ikaduha kay inspect siya sa Kalinan Driving School which is one driving school sa mga ma-hire na bus drivers dinhi sa tuwa sa kuan mga gala na bus drivers diri sa tuwa sa Davao City no para sa katong Davao City at public transportation modernization project no so mao na siya ang kuno so kagahapon nagsabay-sabay punta dito na pero una siya ning kuan mga igalo nga paningkamutan gyud daw sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. no nga mahuman ang maong proyekto no kay of course no this is a landmark program mga igala no on public transport modernization dinhi sa tuwang nasod mga igala so ang kuan lang daw ani po daw iyang giklaro ang kuan ani is wala ni kuan wala gitanggalan og pondo na delay lang it's because of the road right of way sa mga butangan sa terminal o sa mga depo. Mo na iyang giingon kagahapon no. Pero para mas masabtan nato mga igala no, ang maong kuan no, atong paminaw no, ang pahayag niya during sa mga ambush interview kang Secretary Vince Dizon. Paminaw na to. I was informed na buses talaga ang mode of transport in Davao no, which I think is great no. Magandang legacy ito no, yung ng City of Davao from the previous years, no, up until now, buses. But we really need to modernize, no, and we're very happy today. Itong medyo na delay na project, no, itong Davao bus modernization program natin suffered several delays from the last 2 years, no, the last 2 years. So we are here because the president instructed us to fix all the problems with the delays and to fast track. That's why Sec Leo is here also as head of Minda and as a resident of Davao and born and bred Davaoenyo. We really need to fast track this project kasi game changer ito for the city of Davao and it will be the model for the entire country. Itong gagawin nating modern bus system that's funded by the Asian Development Bank. So I'm here now to inspect the Kalinan Driving Institute that will be set up and also to look at the locations of our modern bus stops. No, so hopefully mapabilis natin to and hopefully significantly we will be able to open this with significant progress already en routes by the end of the presidency. Sir, what are the challenges that hamper the project? As usual, right of way. As usual, right of way. But alam mo, laging nagiging excuse yung right of way. No? But we need to stop making excuses na and just start solving the problems and just pushing the project forward. So that's what we're doing for the Davao Modern Bus project. Ano po yung right of way sa roads po? Road networks or sa doon po sa mga... Magaking right of way issue sa depot at sa mga terminal. Kasi magagaking lupa yun eh. Yung sa bus stop, hindi naman masyado kasi sidewalk lang naman yun eh. No? So along the road lang yun. It's really the terminals and the depot. So yun. So yun ang iikutin ko ngayon para talagang ma-fast track. Itong Samal Bridge? Hindi ata. No, hindi pa.
Meaning yung sa bus, hindi pa. Pero pag nandiyan na kasi yung system, madali nang mag-add, no? Madali nang mag-add ng routes, no? Ang importante, ma-start muna natin sa city. If we solve this right-of-way issue, sir, tuloy-tuloy na po ba? Dapat. And that's what we will do, no? So the goal, the President has instructed us in the OTR to finish this before the end of his term. So that is the goal. I'm sorry. Do we have any target of the resumption of the project? I'm sorry? Target of the No, resumption of the project? we've already resumed. We've already resumed. In fact, I'm going to look at the construction in Kalinan today, and they've already identified several bus stops na pwede nang mag-start in the next few weeks. Kasi that's the problem, the Yes. bus stops. Yun ang problema eh. Nahinto talaga to eh. 2 years na halos walang nangyari. No, walang movement dito since na-award yung proyekto. No? So, that's why the President really got quite disappointed. No? So, he instructed us to really fast-track this, both Sec Reo and myself. So, we have to fast-track this and make sure we finish this based on the timeline of 2028. So we have identified the bus stops already, sir? Yes, na-identify na natin. In fact, may final designs na, which I think we can share with the public maybe later. No? Yes, sir. We can share the designs with the media later. And ano na tayo? Full speed ahead na tayo dito. So tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Until matapos. Thank you, sir. So mo to mga katambayan, no, ang payag niya, no. So tama mo to kung ako reiterate iyang giingon kagani giingon, no. So actually gusto kita puson gyud mga igala. So anyways mga igala, no. Tagaan ta mo ka ng kuan. On kada kung sa NBA gud na on-wired na kuan, no, kato mga players, magstorya mga igala. Kanila siya medyo pakusgala na to ang audio gamay ha. Aning part. Okay, medyo wala mo good ko. Kuan ni natural sound ra kung gamit ani may gal. Pero madungog gihapon, no. So ato ipakita may gala kung unsa ang mando ni kuan. Unsa ang mando ni Secretary Vince Dizon, no, alang sa mga nangwan sa Davao City Public Transportation Modernization Project mga gala, no. Unsa ang iyang mando, no, kung unsa dapat angay buhaton, no, o gyud sa niya pag-inspect kagahapon mga igal, no, o yung kon gani ang contractor gid mga igal, no, nga dapat masugdan na ni by 2027. No, what I mean is nanay pilot, no, nga kuan karong 2027. Anyways, mga igala, paminawan ninyo mga igala, no, tan-awan ninyo kung sa namo sa live, tan-awan ninyo ni kung unsa ang mga mando ni Secretary Vince Dizon mga igala, no, alang sa iyang gipaygang inspeksyon kagahapon dito sa Kalinan Driving School mga katambayan. Ano yan na? In terms of we wanted to share land acquisition status. So thanks to your push, we moved land acquisition update na. So green is good, orange is getting there. So we are currently in the Kalinan Driving School. So the green here, fully acquired na po yan. We handed that over to the contractor. In process po, the areas in orange, we're processing. When you say payment in process, yes sir. And we're processing payment, we're paying within July and August. We're handing over the next batch within July and August. So we're looking at the Kalinan Terminal, the Punawan Terminal, and the portion of the Buhangin. Unfortunately, sir, the gray ones are the ones for expropriation. So you're going to yes. So that's an overview of the status. Even the red, sir, you're also processing payment for this mahuhuli ng kaunti. So based on this status of payments, we look at the target completion dates for the different facilities. So by second quarter of 2026, we complete the Kalinan Driving School at Kalinan Terminal. And then Q3 2026, we complete Punawan Terminal. Q4 2026, the Kalinan Depot. So significantly, sir, by Q4 2026, meron na tayong enough infrastructure such that we start partial operations Q3 2026. Sige, that's my question. So, if we finish this by 2026, can't we start doing partials by 2027? Meron ka na. Pwede tayo 2027. Pwede siya. Accounted na po yun. So, from the hard infrastructure, we have
have the bus contracts, the first batch of deliveries by Q1 of 2027. Okay. But the ITS and AFCS contract, they start in Q4 of 2026. Okay. So with these dependencies, we're looking at the partial starting operations. But can't we do... Kasi, meron ka ng partial dito, meron ka naging partial dito. So can we do partial operations here? Partial nga, meaning, kung ano man ang kaya natin, patakbuhin na meron ng bus. Actually, ito, nice to have na ito. Diba? Kung papayag ang ABB, I'm saying, maybe we can push this a little earlier. You know, as soon as we get the buses, and assuming we already have the, what I don't see here are the stops. So, Yes, sir. where? We did I don't know the, can I look at the map? Sure. So, Kalinan Terminal here. And then, where's your other terminal? We have Bunawan Terminal. Kalinan Depot here also. We just need the depots, sir, for mas critical yung depots to start running. Yeah, exactly. So, if we're done by the depot on the 26th, quarter 26, can't we do at least this until Yes, sir. here? That's the goal, sir. So in the next panel po, we'll show you the first routes. Kaya yung Santo Niño Depot mo, Matagal pa yan, sir. 28 pa. Ito po yan, exploration kasi yung majority ng no, but can't you run at least kahit wala kang depot dito? Pwede yung meron, sir. Yung Kalinan depot lang po yung tinitingnan natin. We have 2 routes. What are the routes that you identified for partial? Then yung M5 and Where is that? so you sir, this panel. Okay. So basta, bottom line, if we can move this, pagdating ng bus, tira na tayo. So the issue of bus operator, the bus operation will be concession out to the private sector. I understand. Yeah. But we have a year to get the operator on board. We're working with the DC now, sir, to recalibrate the time. This is our current time. They've been working. Meaning, you know, like what we've done with NSCR, we're gonna get the operator this year with a target of partial operations by beginning of 2027. With the operator already. Pero it's not one of the ones that serve. Pero we can, aralin na lang natin ito. Hindi, kasi kung meron ka na nito, May terminal na eh. may terminal ka nito, ba't di ba natin i-serve ito? Saka yung team. We'll double check. Aralin namin yan, boss. Mga tayo. Agamin nyo kung anong pinakamadali, ito o ito. Got it around. Kalinan, sir. So planning, that's our transport. What's the easiest route to do partial? Pilot. Pilot lang. Let's not even call it partial. Let's do pilot. We have 2 buses. M5 actually, Cosec is actually from here going towards the terminal na po. Ayun pala. O yun pala. Ito ang pinaka-logical kasi tapos ka na dito eh. By this. May facility ka na so you can run this. Pilot lang. Ang sinasabi ko, I don't even, maybe we shouldn't even call it partial operations. Let's just call it a pilot by early 27. And then the real partial operations will be, you know, later on somewhere. Pilot testing of the Pilot test. Parang people can see that it's running. It's similar to what we're gonna do with the Cebu BRT in September. Di ba? Parang, di ba? Gusto ng tao, tumatakbo na. Nasasakyan na. We can do initially, we can subsidize muna, libre sa kayo muna yan. Basta gumagana. Pwedeng itawid nga dyan, boss. Di ba, Ralph? Pagkakala mo na. Kung anong doable. Taga-Davao ka naman. Yes po, yes sir. O, yun. Okay. In addition to that, sir, we have also conducted actual inspection of the bus stops and stations so that we have identified workable locations so that we can also initiate the contractor. That's fine, but the pilots and the partials should be prioritized. Di ba? Unahin mo yung unahin natin yung rota. Sige. For now, sir, the most doable is the M5 and D31. We'll get back to you. Where is we can do pilots. 31? G31. Ito yung green yellow. This one also. Katabihan. Preparation ng mga driver natin, mga operator natin. So, dapat dito, ang priority dito, sino ang identified na mag-displace na automatic yung mga driver. Sila yung unang priority natin. So, you have to coordinate with Richard.
RD We're doing social prep. They've been very supportive naman. So they'll be taken care of. May financial and non-financial assistance in the pipeline. So we're doing this also in partnership with the Where do we get the financial assistance? From the budget? Or? Yes, it's part of the project funding. My counterpart Swerte also in nyo. LGU. Swerte nila, may pera. The financial assistance will be given only when the bus Starts. So what we'll do is, we're going to do a pilot and a partial operation in 2027 beginning and then towards the end. So let's coordinate that to make sure that we have the manpower operating. These guys will be identified so that they will be the first students at the driving school. So Kalinan Driving School will open when? It's Partial. going to finish April of next year. Malapit na. So in 9 months. Tama-tama, pagdating ng buses, we already have graduates. So we have roughly about a year to prepare and train before we do the pilot. That's more than enough. And then LTO was helping us just to figure out what's the fastest way to train the driver. Kasi partial is okay, but if you wrap up to full Maganda operation, to, maging model din to. Aldi. Kasi marami pa yung mga feedback natin na generator, mga rin. So may track dito? yes, this side May is the driving side is track? going May to be bus there. track ito na matutulong sila kumuha. So, moto mga igala, no? Moto yung gusto. By 2027, dapat naka-pilot na. No? Naka-pilot, implementation na ang maong kuanong proyekto. Para, well, sugdan lang na to ba, no? Samtang ginahimo pa ang uban, no? At least nanay mo dagan na mga bus, mga igala. Well, para sa kuha, no? As a commuter, mga igala, no? Nga, permiti makipagbardagulan, mga igala, no? Especially, aning padulog Toril, no? Diha sa SM, mga igala, wala kayo kanang ruta nga padulog Toril, mga igala, no? Or gamay lang, isa lang gid, no? So, isa lang gid Toril. Yang ang Toril, mga igala, kanang manakay nga mga jeep, mga igala, dili man na tanan Toril. Oh, muna og Nagmatina, Bangkal, Ulas, no? So, isa lang ang ruta pero daghan kay mga pasahero na kuan mas stranded anay nga taga Toril, kung gikan ka diya sa may SM Ecolad, no? Kay gamay ra isa naman ang ruta, di ba? Well, siguro na ay bus, pwede siguro na or dugangan siguro ang ruta. Pero makuha na ma-address na pag na ang kanilang bus na to. Tapos kani sa may Kalinan, o kani mga padulong Kalinan, Mintal, diri sa Bangkal pa lang daan mga katambayan, no? Grabe, diha daghan kay nag-aatang diha mga igalan. Puno-puno tanan ng mga sakyanan. O puno-puno tanan ng mga sakyanan mga igalan, no? Padulong dito siguro mo na ngani nga. Well, aminado ko, nagasakay ko ng mga tricycle nga pauli na dito sa padulong Mintal, no? Kay sa manato na nga wa lisod ang sakyanan tapos magpaabot na puting dugaya. Di ba? Kaya wa may masakyan. Paabot na puting kod. Mo na karon mga igala, bahalag mahal na sila mga igala, at least makauli na ka. At bahalag mahal ka, at least makauli na ka dayon, no? Makapahulay ka. Eh kung dugay pa kay ka lang, paabot ka ng mga jeep diha, tapos pardagulan pa, kapoy na kayo ka, tapos masayo pa yung duty pagkaugma, di ba? So mo na ang kwadong unta gid, no, ang bus, ang kaning Davao City Bus mo matugingon ni Secretary Vince Dizon, no, nga unta makompleto gini siya mga na before the president ends his term, mga igala. So di ba? So anyways, mga igala,
Wala tayo kung oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako yun nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sa lunaw sa abdagang salamat og mayong adlaw kanatong tanan. Happy weekend kanatong tanan.